Nyan may isa sadto ka lalaki gikan sa panimalay sang mga danhanon nga nagahingalan kay Manoa. Si Manoa nagapuyo sa Sora upod sang iya asawa nga bawas kag wala sila sang anak. Tefat, malakat ako sa latagon. Agud anihon ang trigo. Samtang wala pa magbalik ang mga Filistinhon, agud sunugon ang talamnan. Apang wala nagataklad sa mga bakulod sang Sora ang mga Filistinhon, agud magsunog sang talamnan, Manoa. Hindi kita dapat magsalig, Tefat. Maayo kung tani kung may mga kasoldadusan pa ang Israel katulad sa ila santo ni Josue kag ni Gideon. Pero wala na siya nagapangapit sa aton gikan sa mga Filistinhon. Sige. Magkadto ka na sa latagon. Agud mag-anis ang aton trigo. Kay mamasa ako sa ngilimuon tinapay. Hingagawon ko ini agud mahudlo dahil ng harina. Agud may kalanon si Manoa pag abot niya diri sa balay. May landong sang tao sa akong likod. Balikdot ko. Sino ka? Paghidayat sa imo. Dili ka magkahadlok kay dili ko ikaw pag-anhon. Ang Ginoo nagpadala sa akon agud ipadangat sa imo ining mga pulong. Pagdayawon ng Diyos. Wala ikaw sang anak, dili bala. Wala matuod, Ginoo. Ang Ginoong Diyos nakabati sang imo pagpangamuyo. Kagyari karon, ikaw bawas kag wala makaanak. Apang magapanampun ka kag makaanak sang lalaki. Busa karon mag-andam ka kag dili maginom sang alak o kung masingkal nga ilimnon. Kag dili ka magkaon sa mga butang nga mahigko. Kayari karon, ikaw magapanampun kag mag-anak sang lalaki. Wala sang inog kiskis nga mag-aagi sa iya ulo, kayang bata maging Nazareo sa Ginoong Diyos, kutob sa tiyan, kag magasugod siya sa pagluwas sang Israel, gikan sa kamot sa mga Filistinhon. Hinali lang nagdula ang lalaki. Paibalon ko sini si Manoa. Maapas ako kay Manoa sa latagon. Kag paibalon siya sa pinamulong sang lalaki nga ato. Manoa, bana ko. Isa ka lalaki. Nagpakita sa akon. Isa ka malugtunda sa Ginoo. Tefat, magpakatawhay ka, asawa ko. Kag sugiri ako sang mahinay kung sino nakita mo. Wala ako makakilala sa iya. Kapag nagpamulong siya nga ang Ginoong Diyos, maghahatag sa aton sang isa ka anak nga lalaki. Ano? Magpati ka sa akon, Manoa. Nabatian ko ginanggin siling sa manugtugda sang Diyos nga manamkon ako kag mag-anak sang lalaki. Kag hindi ko na ako mag-inom sang anak. Kag hindi magkaon sang mahigko nga pagkaon. Kaya ang bata mangin Nazareo sang Diyos gikan sa akong tiyan tubtub sa iya kamatayon. Asawa ko, nagasalimuan ka. Tigulang na kita, kag hindi na magkaanak. Hala, buligi ako sa pag-adit sa aton trigo sa wala pa magtaklad diri mga Filistinhon. Agud sunugon ang katamnan diri sa latagon. Apang bana ko, wala ako nagasalimuan. Kag matuod ang ginasugid ko. Wala ka bala malipay sa akong ginbalita sa imo? Malipay ako kung magmatuod. Apang sa ano pa kita makaanak ng mga tigulang na kita? Sige. Hugpo nga ang uhay sang trigo sa duta. Kag kalinti ang dalamguhanon mo. Kinahanglan, tapuson ko pagdinas ang lamigas sa wala pa magtulong.
Ano naman ba ang natabo sa babae ngayon eh? Nagbalik naman sa diri sa Latagon. Manoa! Manoa! Nga naman, Tepat. Ang manugtugda sa Ginoo, nagbalik! Ano? Diin siya. Ato dito sa unhan, nagaulat. Kuna mo, kantuan nato siya. Dali ka. Ikaw ba lang lalaki nga nagpamulong sa akong asawa? Amo ako. Karon, pahanabua ang imo pulong. Ano ba lang ang pagpatubo sa bata? Ang babae dapat nga mag-andam sa ginsiling ko sa iya. Dili siya magkaon sang bisan ano nga naggikan sa balagon sang uban. Kag dili siya magkaon sang mahigko nga butang o kung mag-inom sang alak. Magbantay siya sa tanan nga ginsugo ko sa iya. Ginaampo ko sa imo, Ginoo. Magpabiling ka sa amon akong makaihaw kami sa tinta isang kanting tuhoy sa imo. Hindi ako magkaon sa imo pagkaon. Maghalad ka lamang sang halad nga sinunog sa Ginoong Diyos. Ano ba lang alam mo, Agud? Agud ni akong matuman ang imo pulong. Mapasidunggan ka namon. Wala nagapamangkot ka sa nga akong ngalan. Makatiligala ina sa mga katauhan nga makahibalaw. Desmas, asawa ko. Dali sa palay. Makuha kita sa jutay nga kanting. Kag pati ang halad nga karanunon. Agud ihalad sa Ginoo. Ginoo, batula ang amon halad tuhoy sa imo. Nagadabdab na ang gasong sang aton halad nga sinunog. Kag ang aso, nagapasaka na sa langit. Manoa! Mana ko! Dalawa! Pita? Ang manugtunda sang Ginoo, nagkaya palangit upod sa dabdab. Hapa, Tebat! Hapa! Mapatay kita. Ang nakita na ito ng Ginoo. Mapatay kita. Hapang, kung patyon kita sang Ginoo, wala kung tani siya nagbaton sang aton halad nga sinunog kag kalanunon. Kag wala kung tani siya nagpakita sa aton sining mga butang. Yan ang asawa ni Manoa nagbunag sang lalaki kag ginhingalanan nila ang bata nga Samson nga kung sayuron jutay nga adlaw. Yan nagdako si Samson nga pinasahi sa iban nga kabataan kag duna nga may mainit sa ulo. Wala niya ginapamalandong o ginatun-an ang mga kasuguan ni Moises katulad sa ginahimo sa mga pamatanon sa Sora. Sa pamatasan nga ginpakita ni Samson, nagbatyag sang kahanusbo ang mga libinhon. Wala sang huyog sa pag-alagad sa Dios si Samson. Mahuyugon si Samson sa pagpadumba dalagan sa iya mga katubo-tubo kag sa pagdumog kag pagpanglakaton. Sa iya pagpanglakaton, ang espiritu sang Ginoo nagtuytoy kay Samson nga makaabot sa Mahanidan sa ulot sang Sora kag Estaol. Nagdulhog si Samson patimna kag nakakita siya sang isa ka babaye nga anak sang Filistinhon kag ang katahom sini nagpukaw sang iya balatyagon. Sa pagkatahong babae, sundin ko siya. Katahong sining babae, hindi ko man nanggali masalapuan sa team ng babae nga akong ginapakita. Mabalik ako sa Sura. Kag pahibalo na ako mga ginikanan nga nasalapuan ko na ang babae nga pangasawon ko. Samson, anak.
Ang Ginoo nagdumili sa aton nga mga Israel noon sa pagpangasawa o pagpamana sa mga di tumuluo sa Diyos. Magpili ka lang sa babaeng Israel noon. Hindi lang ang babae nga anak sang isa ka Filistinoon. Hindi makahibalo magpatahom sang ila kaugalingon ng mga babaeng Israel noon, Iloy ko. Ang mga babaeng Israel noon may doon na nakatahong Samson. Ang babae nga ito nahagugmaan ko, Iloy kong tepat. Kaniluya ko nga sa labing madali, hambalan ninyo nga mga ginikanan ko kag sang ginikanan sa babae nga ito ang among kasal. Sa katapusan, ang mga tinaga ni Samson ang natuman. Gani gilayon sila nga nagbilhog patim na agud hambalan ang kasal. Mapahuway anay kita diri. Tuman kasingkal sang init. Kabugnaw kang kahantong dyan sa ulumpasan sa itim na. Hibilan ko anak mo diri, Iloy ko. Amay ko manawa. Malibot anay ko malapit sa kamingawan. Magpadayon ka, Samson. At sining nga ulupasan. Nakabot na diri tub-tub sa sid-sid sa kamingawan. Isa ka yun! Ang dumagan niya ako! Patyong! Ilang sakong tuwa ka mo! Leon, napatay ko sa pagi lang sa akong duha ka kamot. Ako atong ko patay nga Leon, kag itapok sigad sa magtanang. Sa bulig sa espiritu sang Ginoo, napatay ni Samson ang Leon paagi lang sa iya duha ka kamot. Matapos hambalan ng kasal ni Samson kag sang babaeng Filistinhon, nagpauli sila sa Zora kag nagbalik liwat patimna pag-abot sang tal nga adlaw sang kasal. Liwat sila nga nagpahuway sa ulubasan sang Timna, samtang si Samson nagbalik sa duog nga ginpatyan niya sang Yon. Gimbalayan sang putyukan ang tulaan sang Leon nga ginpatay ko. Kag may dugos. Makuha ko sa dugos. Wala sa matamis kundi ang dugos ang putyukan. Balang ko ako naging sila sila. Isa ko ka na sa riyok sa Ginoo. Naginagabili sa ako ng pagtandog sa isa kapatay ng lawas. Ang ginatandog kong lawas ang patay ngayon, kag wala sa natabo sa akon. Magkaon ka mo! Samson, hindi niyang nagakaigo nga sinalo-salo. Agam, may kulang pa pala sa sinalo-salo sa buong tukoy sa akong kasal? Wala kasang tagubay nga mga lalaki sa imo kasal. Gani, yari sila. Ang katluan ka mga lalaki ngay na. Iintigan ako agud mangin kaubay mo. Gamanong panilag sa mga Kristin ko ng katluan kang laki niya. Ay, panan ko. Ginabaton mo ba na sila, Samson? Bilang tagubay mo sa imo kasal? Ginabaton ko. Magibos na ang tanang. Nagpagtakon ako tukoy sa inyo. Kung masabat ninyo ini, mga tagubay ko, matag ako sa inyo sang katluan kabayo nga lino kag mga ilisplan nga panaton. Apan kung hindi ninyo ini masabat, kamo ang mahatag sa kung sang katluan kabayo nga lino kag ilislam nga panaton. Sugot bala ka mo! Oo! Sugot Kung mo, ari ang akong pagtakon. Gikan sa manukon, nagwa ang kalanon. Gikan sa makusog, nagwa ang katamis. Gikan sa manukaon, nagwa
ang kalanon. Gikan sa malugaon? Nagwa ang kalanon? Sige. Pakta ninyo ang akong paktakon. Sa tagsa kaadlaw nga nagaligad sa Sinalosano, ginasulit ni Samson ang iya paktakon agud hindi malimtan sang katluan ka lalaki ang ila pagpustahanay. Hinadlukan ang mga lalaki nga nagpasugot sa pagpakot sang paktakon ni Samson tungod hindi nila masabat. Magaimol gid sila tungod mabayad sila kay Samson sang katluan kalino kag panapton nga ilislan kung hindi nila mapaktan ang paktakon nga to. Tubtob sang ulihi, sa kawalay paglaom nga mapaktan ang paktakon ni Samson, ginpahog nila kag ginpasugid ang asawa ni Samson. Sa kahadlok nga basi patyon sa mga lalaki ang iya panimalay, nanugid ang asawa ni Samson kung ano ang sabat sa paktakon sang bana. Kani pag-abot sang katapusan nga adlaw nga gintalanan ni Samson agud sabto ng iya pagtakon, nagtipon ang tanan kag may dudumduman na ba kamo nga sabat sa akong pagtakon? Suliton ko sa inyo. Gikan sa manugkaon, nagwa ang kalanon. Gikan sa makusog, nagwa ang katanis. Ano ba lang ang matamais ba sa tugo? Ano ba lang ang makusang pasalyo? Ay, wala ninyo ginangadong akong bakira. Wala ninyo masapoy akong paktakon. Mayroon kami sa kaladuan kanino kag banyo. Kagilis lang mo paratong. Mayroon kami! Oo! Mayroon ko kamo! Paghulat kami kami! Kag si Samson nagdulhog sa Askalon kag nagpatay sang katluan ka Filistinhon, kag ginkuha ang ila katluan kalino nga bayo kag ilislan nga panapton agud ibayad sa katluan ka lalaki nga nakapakot sang iya pakpak. Matapos bayaran ni Samson ang katluan ka lalaki, gidayon siya nga nagtaklad pasora sa puloy-an sang iya mga ginikanan kag ginbayaan ang Filistinhon niya nga asawa. Gani ang iya asawa ginhatag sang amay sini sa isaman ka Filistinhon. Apan sa pagligad sang mga binulan, nag-ugdaw ang kaakig ni Samson sa iya asawa, kag ang mga Filistinhon. Gani nagbalik siya sa timna, dala ang tinday nga kanding sa iya baga, agud makikita siya sa iya Filistinhon nga asawa. Nga nagbalik ka, padre? Ano ang kinahanglan mo, Samson? Agud duawo na nga ako na asawa. Wala na diri ang asawa mo. Ginhatag ko na siya sa isa ko kaabyan nga Filistinhon. Ano? Ano siling mo? Nabatian mo ang siling ko? Ginhatag ko na nga ako na anak sa isa ko kaabyan. Apan kung luyag mo, may kamanghuran pa akong anak. Siya na lang ang pangasawa. Hindi! Mahilusong kamo nga mga Filistinhon sa ginhimo ninyo ngayon. Kimalusan ko kamo! Nagtaklad si Samson kag nagdakop sang 3 gatos ka ido nga talunon kag nagbuhat sa mga sulo. Gintabid niya ang tagsa ka ikog sang 2 ka ido nga talunon kag gintabiran sang sulo sa ulot sang 2 ka ikog kag ginsindihan kag ginbuyan ang 3 ka gatos ka ido nga talunon nga sa ikog minatabid nga mga sulo nga may sindi sa talamnan kag ulubasan sa mga Filistinhon. Nasunog ang mga talamnan kag naakig ang mga Filistinhon kay Samson. Gani naghimpon ang mga Filistinhon agud timalusan si Samson. Si Samson na nagsunog sa ating mga talamnan kag ulubasan. Bangod na akig siya kay ang iya asawa, ginhatag sa iya ugangan sa lain na lalaki. Ano daw? Tungod ginsunog ni Samson ang atong mga talamnan kag ulubasan. Sunugon man nato ng balay sa iya asawa kag ugangan sa timna. Dali ka! Magdala ka mo sa mga sulo! Dali ka mo, tanan! Sunugon tayong balay sa ugangan sa mga taon! Dali ka mo! Nagkataba-taba ng balay sa ugangan ng asawa ni Samson! Hindi sila mapagbuha! Patay
simbahan. Ipalusan ko pa sila. Kung galing magpunta sa paghinabot sa ilatanan. Gani nagdulhog si Samson sa Timna kag ginpamatay ang mga Filistinhon nga iya nakita kag nagpalagyo sa duog sang Etam at didto magpanago sa isa ka lungib sa mga bakulot. Ikunan ninyo ang talan ng mga Israelon! Nagdalang din sa sinatumang! Patudiran ka sila! Kung di ilig ang panago si Samson! Sige! Hulat mo! Si Samson lang ang tuyo naman kag hindi ka mo. Apan kung hindi siya mapadakop sa amon, bihago naman kamo tanan. Ang dakpo naman si Samson, di ang dalalibo kami. Pila kamo ang madakop sa iya? 3,000 kami tanan. Ano mo? Dalaan ninyo diri si Samson sa sulod sang 7 ka adlaw. Kung nahimo ninyo ina, mabiya kami diri sa inyo doog na hindi maghalit sa inyo. Halitan na kami kung hindi ka magpadakop sa amon, Samson. Pila-pila ka mo tanan? 3,000, Samson. Kung na mo, upad ka mo sa akon. Tabugo na to ng mga Filistinhon sa inyo doog. O, matod! O, matod! O, matod! O, matod! Samson, ano ba dito? O, matod! O, matod! Kinagan ka ako na yung pinagawa na. O, matod! O, matod lang! Lupit sila sa iyong laliban! Samson, ginampo ko sa ino. O kung samon sa iyong matahay, agod nagdiyaman ang mga Filistinhon sa amon doog. May nahuna-hunaan ako kapagi. Maupod ako sa inyo. Abang isumpa ninyo na hindi ka mo magsumpong sa akin. Hindi ka masumpa naman. Basta mo! Una mo! Tapusan ninyo kasalubay pagdala sa mga Filistinhon! Pinagpadawan ako sa mga Filistinhon kapag natapos ako sa mga pagdinaligid. Ginoo! Katagi ako sa kusog agad masumpong yung mga Filistinhon na katubang ko. Bugton ko ang ninyo pinagapos sa akong pagpulito ng sunang sa asno sa akong bilang. Ang sunang sa asno. Nalito ka ng naliban. Ulitin ko. As he was very thirsty, he cried out to the Lord, "You have given your servant this great victory. Must I now die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised?"
God opened a hollow place in Lehi and water came out. When he drank, his strength returned. Samson judged Israel for 20 years. One day Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, "Samson is here." So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, "At dawn we'll kill him." But Samson lay there only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the doors of the city gate, together with the 2 posts, and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and carried them to the top of the hill that faces Hebron. Some time later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said, "See if you can lure him into showing you the secret of his great strength, and how we can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver." So Delilah said to Samson, "Tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued." Samson answered her, "If anyone ties me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, I'll become as weak as any other man." Then the rulers of the Philistines brought her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she tied him with them. With men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the bowstrings as easily as a piece of string snaps when it comes close to a flame. So the secret of his strength was not discovered. Then Delilah said to Samson, "You have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied." He said, "If anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I'll become as weak as any other man." So Delilah took new ropes and tied him with them. Then, with men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the ropes off his arms as if they were threads. Delilah then said to Samson, "All this time you have been making a fool of me and lying to me. Tell me how you can be tied." He replied, "If you weave the 7 braids of my head into the fabric on the loom and tighten it with the pin, I'll become as weak as any other man." So while he was sleeping, Delilah took the 7 braids of his head, wove them into the fabric, and tightened it with the pin. Again she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." He awoke from his sleep and pulled up the pin and the loom with the fabric. Then she said to him, "How can you say, 'I love you,' when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me, and haven't told me the secret of your great strength." With such nagging she prodded him day after day until he was sick to death of it. So he told her everything. "No razor has ever been used on my head," he said, "because I have been a Nazirite dedicated to God from my mother's womb. If my head was shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man." When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, "Come back once more, he has told me everything." So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. After putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him. And his strength left him. Then she called, "Samson, the Philistines are upon you." He awoke from his sleep and thought, "I'll go out as before and shake myself free." But he did not know that the Lord had left him. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza. Binding him with bronze shackles, they set him to grinding grain in the prison. But the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Now the rulers of the Philistines assembled to offer a great sacrifice to Dagon their god, and to celebrate, saying, "Our God has delivered Samson, our enemy, into our hands."
When the people saw him, they praised their God, saying, "Our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiplied our slain." While they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of the prison, and he performed for them. When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. Then Samson prayed to the Lord, "Sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes." Then Samson reached toward the 2 central pillars on which the temple stood. Bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other, Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Then his brothers and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zorah and Eshtaol, in the tomb of Manoah his father. He had led Israel 20 years. The story of Samson is not just about great strength or mighty victories. It is a reminder that every gift we have comes from God and must be used for His purpose, not our own desires. Samson's life teaches us that disobedience and pride can lead to our downfall, but it also shows us that when we turn back to God, He can still use us to fulfill His plans. No matter how far we've strayed, God's mercy can give us one last chance to make things right. Let us live every day with humility, obedience, and faithfulness, knowing that our true strength comes not from ourselves, but from the Lord.